Meron mangilan-ngilan, may mga individual na mga pulis na gagawa ng krimen, ng mga ganitong klaseng scheme. But like I said, hindi natin ito tolerate. Once we establish there is enough ground to file necessary criminal and administrative case, then we will run after them. Handang humarap sa anumang investigasyon ang mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga operasyon laban sa iligal na droga. Ito'y matapos na sabihin ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kahapon na mistulang mayroong grand conspiracy mula sa sergeant hanggang chief PNP mula 2016 ang pambansang pulisya. May kinalaman ng pahayag sa pagbibenta, pag-aresto, pagtatago ng mga nagkukumpiskang illegal drugs hanggang sa distribusyon at cover-up sa investigasyon. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi ito naging kalakaran sa PNP. Record ma'am, kung may mga ganito pong mga illegal scheme, hindi po ito institutionalized sa buong organization. No chief PNP regardless of the present administration or the previous administration will allow yung mga ganitong illegal scheme. Kung mayroon man ani ang mga pulis na gumagawa ng illegal na aktibidad kaugnay sa drug operations, hindi ito kinukonsinte ng liderato ng PNP. Kami na po tayong dinismiss na mga pulis regardless of their rank. So kung meron man pong mga allegations na may mga the same or at least similar incidents na nangyari katulad po doon sa issue po ng 990 kilos, and then we are open to any investigation. With respect to your question, paano po yung mga nag-retire at na mga opted to resign? Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na kinasuhan ng planting of evidence, delay at bungling in the prosecution ang 30 pulis kaugnay sa kontrobersyal na drug operation sa Santa Cruz, Manila noong October 2022. Sa 30 pulis, 2 na dito ang nagretiro. Isa ang nag-resign sa serbisyo, habang 3 ang nag-avail ng optional retirement at 2 ang natanggal sa serbisyo. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bagamat hindi napasama sa 30 pulis na kinasuhan, hindi pa rin lusot si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa isasagawang case build-up. Hindi siya kasama sa DILG, NAPOCOM, kasi nung hearing ng case na to, retired na siya. But it does not make him impervious sa case build-up ng DOJ. He can still be charged criminally po. Ang hindi na lamang po pwede nating gawin ay filean po sila ng administrative case because wala na po tayong jurisdiction. But with respect doon po sa criminal case, if there is findings na sila they colluded or in fact at least tolerated po, hindi lamang po dito sa 990 kilos, and then we will run after them. But October 2022, nang madiskubre ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang 770 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos sa WPD Lending Incorporated sa Santa Cruz, Manila na sinasabing pag-aari ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.